mo sa kanilang lahat. Dahil mas gusto mo pa yung pangit na yun kaysa sa akin. Ako naman yung tunay ninyong anak, di ba? Eh bakit mas mahal mo siya kaysa sa akin? Jerome, ikaw na lang yung meron ako ngayon eh. Sa ginagawa mo ngayon, lalo lang lumalayo ang loob ko sa'yo. Lalo mo lang pinapakita na hindi ka talaga karapat-dapat mahalin. Darlene, nakainom ka ata. Ayos ka lang ba? Huwag ka na magkunwari na may pakialam ka sa akin dahil ikaw na yung pinaka-plastic na taong nakilala ko. Darlene, mas gusto ko na magkasundo tayong dalawa. Bumalik tayo sa dati. Saan ako dadalhin? Tatapusin natin ito ngayon. Jerome? Jerome, tulungan mo ako! Sino yan? Mo ako! Hello, Ma'am Giselle. Si Jerome po ito. Ma'am, pasensya na ho kung nakaka-istorbo ako pero may kailangan lang ho talaga kayo malaman eh. Tungkol ba yan kay Marilyn? Tinangay po kasi siya ni Darlene eh. Hello, Mother. How nice of you to call. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, hindi kita mapapatawa. O sige, pasensya ka na. But we have to go now kasi meron pa kaming bonding session na si Marilyn. Kaya wala ako dito! Ibaba mo na ako! You? Stop it right there! Ano ba gusto mo? Gusto mo mamatay tayo, ha? Naninitigil mo na sa natatakot na talaga ako. Natatakot na ako eh. Sorry kung pinaramdam ko sa'yo na inagaw ko sa'yo lahat. Sorry kung naging miserable man ang buhay mo na dahil sa akin. Maniwala ka sa akin dahil hindi ko gusto yun. Hindi ko gusto na magkaganyan ka dahil kaibigan kita. Dahil umaasa ako na sana magkaayos pa rin tayong dalawa. Dahil kung inaala mo na tinalagura ka na ng lahat dahil nandito pa ako, hindi kita iiwanan dahil mahal kita. Sige na, itigil mo na doon. Itigil mo na. Perlita, ano ginagawa mo dito? Nasa panganib si Darlene at saka si Marilyn. Paano itong si Darlene? Lasing, tapos siya nagmamaneho ng kotse, kaya hindi ka nabilisan mo. Dalian mo na! Ano pang hinihintay mo? Hoy, saan ka pupunta? Nag-text na si Ma'am Giselle, nasa South Boulevard daw si Marilyn nung hindi niya makausap. Pupunta ko sila. Uy, teka lang. Baka mapahama ka dyan, ha? Isang linggo na lang, aalis ka na. Tsaka lapit ka sa aksidente, dito ka na lang. Anong gusto mong gawin ko, Noy? Hindi ko pwedeng hayaan mo yung mangyaring masama kay Marilyn. Pati na rin kay Darlene. Pareho silang mahalaga sa akin. Kaya hindi ko hahayaan mo yung mangyaring masama sa kanila. Sasama kami sandali. Sumama na lang tayo. Buti pa nga. Susi ko. Darlene, sige na. Itigil mo na to. Itigil mo na yung sasakyan. Mag-usap tayo na nawa. Mag-usap tayo na. Yung katulad na dati. Sige na. Tigil mo na to. Ayun yung kotse ni Darlene. Anak, parang awa mo na. Itigil mo na yung ginagawa mo. Baka mapahama kayo ni Marilyn. Si Marilyn na naman. Ako ang anak mo! Tapos si Marilyn ang iniisip mo? Ha? Wala kayong pinagkaiba kay Mami! Alam mo, sana hindi na lang kita naging ina! Sana hindi na lang ako naging anak ninyo! Sana hindi na lang ako pinanganak sa mundong to! Para hindi ako maging miserable! Sana namatay na lang ako! Nalita ka na! Maganda mo na may pangawak sa sita tayo sa liyan! Shut up! Natapusin mo na to! Ayoko na! Ayoko na! Kasalanan mo to, Marilyn! Shut up! Ay, tama na! Ay, tama na! Itigil mo na yung sasakyan! Shut up! Shut up! Just shut up! Chef, nasaan na ba tayo? Malayo pa ba yung South Boulevard? Mga 1 kilometro na lang. Uy, chill!
Baka mamaya kakamadali mo kay Chef. Tayo naman maaksidente. Hindi na, nag-aalala lang kasi ako eh. Nagpunta si Darlene kanina. Nauwi lang kami sa pag-aaway. Tapos lahat na naman ang inis niya sa buhay niya na ibunto niya kay Marilyn. At hindi pa rin nakakatulong yung nakainom pa siya. Eh, nagkakasunod naman nila si Ma'am Giselle, di ba? Para namang papabayaan niya yung dalawang yun. Darlene, magana mo naman yun. Darlene, magana mo naman yung takbo, Darlene! Darlene, sige na, parang ama mo na, tama na. Tigil mo na to. Darlene, makinig ka naman sa akin. Darlene, sige na, parang ama mo na. Itigil mo na to. Itigil mo na. Darlene, tama na! Iwan! Darlene! Darlene, ano ba ginagawa mo, Darlene? Diyos ko! Marilyn! 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 Anak! Anak! Marilyn! Marilyn! Tumawag kayo ng ambulansya! Tumawag kayo ng ambulansya! Tulong! Tulong! Ng ambulansya! Tulungan niyo kami! Darlene, anak! Marilyn! Marilyn? Tumawag kayo ng ambulansya! Tulungan niyo po kami! Tumawag po kayo ng tulong, please! Ano tawag kayo? Wala siya. Sa kanila wala siya din eh. Ano wala siya? Ano kita na yun? Wala kang radyo doon. Siguraduhin ninyong maimpake nyo lahat ng mga kagamitan ko. Ayoko nang may maiiwan pa ako. Ayoko nang pabalik-balik. Ha? Mama, bukas na pala ang alis yun ni Marilyn papunta Maynila, no? Yes. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede mong dalhin dito si Giselle dahil nasa Manila ako at wala rito sa resort. Seryoso ako sa sinabi ko sa'yo, Ziggy. Kapag nakipagbalikan ka sa babaeng yan, tatanggalan kita ng mana. Mama naman, hindi na ako bata. Alam ko naman siguro ang ginagawa ko sa buhay ko. Mabuti naman. Kulang yan, kulang yan. Yan lang ang mga maleta ko. Nandun po sa kotse yung iba, madam. Yung 10. Madam, Oh, Allison. tumawag po si Chief tungkol po sa isang aksidente sa South Boulevard. Kaya mo yan! Huwag kang bibitaw! Huwag kang iiwan, anak! Marilyn! Huwag kang iiwan! Nay! Marilyn! Gawin niyo lahat ng mga kaya niyo! Hanggang dito na lang po kayo. Kami na lang po bahala sa Pero pasyente. paano si Marilyn? Pakalipat na lang sa isang kwarto yung pasyente. Nay! Bobby, Nay! Nay! Sino po ang nanay ng pasyente? Ako! Ako ho yung tunay niyang ina. Ako ho yung nagluwal sa kanya. Kailangan lang po namin malaman yung medical history ng pasyente. Ako makakasagot niyan kasi sa akin lumaki yung bata. Nasaan ang apo ko? Nasaan si Marilyn? Giselle! Mama! Ano nangyari? Nandun na po siya sa loob. Malala ho yung lagay niya kasi siya ho yung napuruhan ng aksidente. Si Darlene. Nasaan si Darlene? It's her fault. Mama, hindi nga. Anong hindi? Sinadya niya to. Hindi. Wala namang gusto sa nangyari. Matagal nang galit na galit kay Marilyn ang babaeng yan. Ito ang pagkakataon niya. Hindi.
Please, Mama. Ini-spoiled mo kasi. Hindi. Mama naman, give her a chance to explain. May masakit ka bang nararamdaman here? Ikaw nabigyan ng kotse na yan. Hindi ka ba nahihilo or may kakaibang naramdaman? Mukhang okay ka naman. But just to be sure, kailangan I'll check your x-ray para siguradong wala kang broken bones. Okay? Kumusta po si Marilyn? Yung kasama mo sa kotse, naku, pasensya na. Wala akong alam eh, kasi ibang doktor ang umasikaso sa kanya. Iwan muna kita, ha? I'm telling you, no! Hindi nga! Hindi! Mama, hindi nga. Dok, ano, kamusta? Mama! Dok. Anong ginawa mo, ha? Anong ginawa mo? Stop it! Hindi! Kagagawa niya lahat ng ito. Matagal na niyang gustong gumanti kay Marilyn. At nagkaroon siya ng pagkakataon dahil naiinggit siya. Di ba? Maniwala ko kayo, hindi ko naman to sinasadya eh. It was just an accident. Wala namang may gusto sa nangyari. Anong accident? Hindi! Kagagawan mo ang lahat ng ito! Kapag may nangyaring masama kay Marilyn, magtago ka na! Kasama kayong dalawa. Dok, kamusta na ho si Marilyn? Kamusta na ho yung anak ko? Pwede na ho ba siyang makausap, Dok? Hanggang ngayon, hindi pa namin siya nauoperahan. Pinag-aaralan pa kasi namin mabuti kung anong pinakamaganda namin gawin without causing more harm. Pero mabubuhay naman ho siya, di ba? Didiretsuhin ko po kayo. Medyo critical ang lagay ng pasyente. Isang pagkakamali lang po, maaari niya itong ikamatay. Dok, gawin niyo ho ang lahat ng pwede ninyong gawin para sa anak ko. Wala ho akong pakialam kahit magkano. Basta iligtas niyo lang ho si Marilyn. Mrs., we'll do the best we can. Okay? Sige po. Mari, hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin nang wala si Marilyn. Mars, huwag kang nega, Mars. Positibo tayong lahat dito, ha? Kasalanan lahat to ni Darlene. Sinisisi mo ba si Darlene sa mga pangyayari? Bakit? Siya naman talaga may kasalanan ah. Gusto pala niya magpakamatay. Sana, hindi na lang niya dinamay ang anak ko. Alam mo, yung talagang Darlene na yan, masama talaga ugali niyang batang yan eh. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng anak ko, ha? Alam mo, kahit siya pa ang dahilan kung bakit tayong dalawa'y nandito, sa totoo lang, ang punot dulo ng gulo na to, ikaw. Kaya ikaw ang may kasalanan dahil sa kasakiman mo. Ako naman? Ha, Perlita? Paulit-ulit na lang tayong dalawa? Ako na lang lagi ang kasalanan sa'yo? Dahil yun ang totoo! Kung minahal mo lang sana ang anak ko, binigyan mo siya ng pansin, indiruga mo ng tama, hindi sana naging gano'ng kagaspang ang ugali ni Darlene. Kaya kahit pagbali-baliktarin mo pa, walang ibang pwedeng sisihin dito, kundi sarili mo lang. Ikaw ang may kasalanan na nakakawin, ha? Wala kang kwentang ina! Layuan mo na si Darlene! Pati si Marilyn! Say na si Darlene! Wala akong pakialam. Ma'am Giselle, Aling Perlita, tigilan niyo na ho yan! Si Marilyn! Tigilan niyo na ho yan! Ako si Marilyn! Ma'am Giselle! Aling Perlita! Sa tingin niyo po ba matutuwa si Marilyn kung nakita niya nagkakagulo kayo ngayon? Alam ko po malalim ang pinag-aawayan ninyo, pero nandito tayo dahil sa iisang dahilan. At yun po ang pare-parehas tayo nag-aalala para kay Marilyn. Kaya alang-alang na lang po sa anak ninyo. Magkasundo naman po kayo. Mars! Panginoon, iligtas niyo po ang anak ko. Iligtas niyo po si Marilyn. Siya na lang ang kaisa-isang yaman ko sa mundo. Siya lang po ang kinukunan ko ng lakas at inspirasyon para ipagpatuloy ang buhay ko. Mahal na mahal ko po ang anak ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo naman po siyang bawiin sa akin. Kailangan ko po si Marilyn.
Pwede ka po ba kayong tabihan? Alam niyo po, Aling Perlita, kahit sinabi mo ng doktor na critical ang kondisyon ni Marilyn, alam ko malalagpasan niya yun. Nagagaling siya. Paano ka naman nakakasiguro? Kasi nagmana ho sa inyo yung anak niya eh. Kayo, kahit ilang beses nang nanganib yung kalusugan niyo, nandito pa rin kayo. Malakas at matatag. Kaya sigurado ho akong lalaban si Marilyn. Lalaban ho siya para mabuhay. Hindi niya ho kaya kayong iwan, Aling Perlita. Mahal na mahal ho kayo ng anak niyo. Thank you, Attorney. I'll see you, ha? Okay. All right. Bye-bye. Mama, si Atty. De Vera yan, di ba? Ang ginagawa niya rito. Nag-consult ako kung anong pwedeng ikaso kay Darlene sa ginawa niya. She was driving drunk. Kaya sila na-aksidente ni Marilyn. So, kailangan niya panagutan sa batas ang mga ginawa niya. She said she was sorry. Nakausap ko na si Darlene. Sising-sisi na siya sa nangyari. Wala akong pakialam sa kanya. Bakit? Gagaling ba si Marilyn sa paiyak-iyak niya? Kahit lumuha pa siya ng dugo, hindi niya na maibabalik ang nangyari. Paano kung may nangyari kay Marilyn? Exactly. Nangyari na ang nangyari. What's the point kung i-demanda mo pa siya? Can't you just leave Darlene alone? Kaya yung mayabang yung anak-anakan mo na yan. Sumusobra ka na, Ziggy. Masyado mong kinakampihan si Darlene. Ziggy, tama si Mama. Kailangan pagbayaran ni Darlene ang ginawa niya kay Marilyn. Excuse me? May humihingi ba ng opinion mo dito? Lumayas ka nga rito. Kung ayaw mong pati ikaw i-demanda ko. Mama, huwag mo naman akong tratuhin ng ganyan. Huwag mo naman akong ilayo sa anak ko. Guard! Kahit anong gawin mo, ipaglalabang ko ang karapatan ko sa anak ko. Sige, bakit gusto mo ko ipagtanggol? Mama naman. Ang dami-dami nating problema. Kahit pabalik-balik rin mo ang mundo, si Giselle pa rin ang nanay ni Marilyn. Inilayo na nga natin yung bata kay Perlita. Pati ba naman yung tunay ng ina? Sinasabi ko na nga ba, patay na patay ka pa rin sa babaeng ito. Wala akong pakialam na sa'yo, Ziggy. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. At hindi mo ako mapipigilan. Lalo ka na! Kung nandito kayo para manisip, pwedeng sa ibang araw na lang. Nakakota na ako kay Lola. Anak, hindi naman sa ganon. Pumunta ako dito para kamustahin ka at para sabihin din sa'yo na maayos nang lagay ni Marilyn. Naging maayos naman yung operasyon niya. Nasa recovery room na siya ngayon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung dapat kong maramdaman. Dapat ba akong matuwa kasi nabuhay siya? O dapat ba akong mainis kasi hanggang ngayon meron pa rin akong kaagaw? Hindi naman kailangan maging ganun eh. Pwede naman kayong maghati. Kapag sinabing hati, dapat pantay. Walang nakakalamang at walang nakukulangan. Pero bakit pakiramdam ko lahat ng atensyon ng mga tao nasa kanya? Yung pagmamahal ninyo, yung attention ninyo nasa kanya.
Samantalang ako, naitsapwera na nga ako sa isang tabi. Nanlilimos pa ako ng pagmamahal. Hindi sa ganon. Mahal kita, anak, pero... Pero mas mahal mo si Marilyn. Halata naman eh. Alam mo ba kung bakit ko ginawa yun sa kanya? Kasi gusto kong magpapansin sa inyo. Naisip ko tuloy na kung ako yung nag-agaw buhay, kung ako yung mas nasaktan, makikita mo kaya ako? Darling Carbonell, arestado ka sa kasong reckless imprudent resulting to serious physical injury. Ano ba? Pakawalan ninyo ako! Hindi niyo ba ako kilala, ha? Isa akong Carbonell! Alam namin, dahil mismong lula mo ang nagpakulong sa inyo. Dahan-dahan naman ho. Eh kasi galing lang ho yung anak ko sa aksidente. Huwag niyo naman hong ganyang hawakan. Dandahan lang, hindi pa magaling yan eh. May nakuha kaming clearance mula sa doktor. Ay, Perlita! Wala namang diferensya yan, kaya diretso na sa kulungan yan. Ay, Perlita! Tulungan mo akong makaalis dito. Hindi ako nababagay dito. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makalabas ka dito, anak. Wala na po kayo, misis. Huwag na kayo dumalaw. Bawal po kayo. Bukas na lang kayo bumalik. Ay, Perlita, huwag mo akong iiwan dito. Tara na po. Nay, sige na, huwag ninyo akong iwan. Misis! Balik ako. Babalik ako, ha? Babalik ako. Nay! Nay, Perlita, huwag mo akong iiwan dito! Nay! Nay! Nay, Perlita! Maawa naman ho kayo kay Darlene. Iurong niyo na ho ang demanda. Kawawa ho yung bata. Eh, kung makikita niyo lang ho ang sitwasyon niya doon, kalunos-lunos ho, hindi ho bagay sa kanya. Wala ka na sa dati mong palasyo, ha? Matuto ka makibagay kung saan ka nakatira ngayon. Anong kondisyon, Mars? Palalayain daw nila si Darlene. Pero kailangan ko na rin isuko lahat ng karapatan ko kay Marilyn. Kaya mo nang iwan yung anak mo? Hindi ko kakayanin! Naiintindihan kita, Perlita. Pero siguro, ito na yung pagkakataon para itama natin yung mga mali ng nakaraan. Ibabalik ko na sa iyo yung anak mo. Pero ibalik na rin sa akin ang anak ko, please. Mangako kayong lahat na hindi niyo papabayaan si Marilyn at mamahalin niyo siya. Ibinalik ka na sa amin ng nanay Perlita mo. Hindi na totoo eh. Sandali, hindi na totoo. Meron akong mga kopya niyan, marami. Ang gusto ko, kalimutan mo na ako. Dahil yun din ang gagawin ko.